Handog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos sa pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang paginig po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria, na si Pawi dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into your home, magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Aming Ama sa langit, pinasasalamatan po namin kayo sa oras na ito na muli po ninyo kaming binigyan ng pagkakataon upang makapagnilay at makapagbahagi ng kahit konti sa inyong mga kaloob sa amin. Hangad po naming maging mabuti at kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin namin na mabuhay ng ganap hanggat maaari. Panginoon, sa anumang aming iisipin, gagawin o sasabihin, gusto namin kayo ang aming kasama sapagkat kayo po ang umaalalay sa amin. Naway mabigyang lugod namin kayo sa lahat ng panahon. Tinataas din po namin ang lahat ng mga sponsors, mga volunteers, mga staff, mga technicians na laging nag-aantabay at umaalalay sa amin. At lahat po ng mga sumusubaybay at tumatangkilik sa lahat ng mga programa ng Radyo Maria, naway magkaroon sila ng tunay at wagas na pananampalataya sa tulong po ng ating mahal na direktor na si Father Raymond Cruz. Kami pong lahat ay nagpapasalamat. Ito po'y aming dalangin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kasama ang banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birhen Maria, Ina ni Cristo, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. At isang paalala po ng ating programa na ang lahat ng mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagbati po sa inyo ng mapayapang gabi, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Magandang gabi na, sis. At eto nga po, sa ating pong pagsasaypapawid ng programa natin to, mga minamahal naming mga taga-subaybay, amin pong inihingi ng paumanhin na
kami lamang po ni Sister Marjorie ang inyo pong makakasama sa kwentuhan. Opo. Dahil po sa hindi pong inasang mga pangyayari, ano po, alam niyo naman po ang panahon natin ngayon, medyo pumapasok na po ang taglamig. Ito pong ating isang kasama, si Brother Romy, tinamaan po ng may karamdaman, ano po. Konting sipon na, ubot-sipon lamang po naman. Kaya lang po, hindi raw po niya kaya talagang tumayo. Siguro po medyo malala, ano po. At ang atin naman pong kapatid na si Sister Merly naman ay nagkaroon po ng kaganapan po sa kanilang pamilya sapagkat meron pong binawian ng buhay o ito yata ay panahon ng paglilibing ng kanilang kamag-anakan. Kaya na pinaabot po natin ang atin pong pakikidalamhati sa pamilya ng ating kapatid na si Sister Merly Ibanez na hindi po natin makakasama rito. Subalit, ganun man po, mga minamahalan mga taga-subaybay, kami pong inyong mga abang lingkod sa Himpapawid ay magsisika po na atin pong maipahatid sa inyo itong atin pong pagtatanghal ng ating programa na atin pong mapag-aralan ng isa pa na namang paksa na atin pong tatahakin o tatalakayin sa linggo pong ito na sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ni Kristong Hari. Ano po? Siguro naman po sa inyo pong pagsimba, isinisigaw po yan ng ating mga kapatid na kaparian sa pagtatapos ng Santa Misa, sa pagtatanghal po ng atin pong ipinagdiriwang na pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Hari ng ating buhay. Na kung saan nga po, ipinakita po roon kung paano po ang pagiging hari ng ating Panginoon na siya, dapat nating kilalanin. Ano po? Sa mga humilya nga po ng ating mga kaparian, ang ating isang kapatid na pari sa Santa Misa, sinasabi nga po na sa panahon nga po natin na to, marami na pong nagiging hari sa buhay natin. Ano po? At ito nga pong pagdiriwang natin sa araw na ito ng Kristong Hari, itinataas po natin ang ating Panginoon bilang Hari, hindi sa paraang makikita po natin na siya ay pinutungan ng korona, binigyan ng isang tronong marangal dito sa mundo, ano po, kundi sa pamamagitan po ng isang pakumbabang pagtatanghal ng kanyang sarili bilang isang hari na naglilingkod po sa atin o naglingkod sa atin habang siya ay narito sa ibabaw ng lupa o sa ating piling. Kaya naman po, sa ating pong tatalakayin na paksa, ito po ay may kaugnayan ano po, sa pagtataas ng ating Panginoong Hesukristo upang ating makilala siya bilang Kristong Hari ng ating buhay sa linggong ito. Subalit, bago po natin buksan ang atin pong panibagong paksa, atin pong biglang tanaw ang nakaraan po nating paksa po, Sister Marjorie. Opo, Brad. O yun Ano nga po po ba yun? yung pagkahabag na dito nga po ay ang pagkahabag na ito ay nararamdaman ng sino man po sa atin, no? Nagbibigay din tayo ng maring habag sa kapwa din po natin na meron din po sa pamilya po natin, no, yung mga matututo tayong unawain o makinig yung mga payo ng ating magulang, no, yung mga payo po ng magulang natin ay isang uri po ng habag yun para sa atin upang tayo po ay kanilang maitungo or malid po nila tayo sa tamang daan, no, dahil wala naman pong magulang na gustong mapariwara ang kanyang anak. At gayon din po ang pagkahabag na ito ay meron din naman sa sarili natin, no, yung tinatawag po nating self-pity, na dito nga kung hindi po natin mapapaglabanan ay maaring makapagbigay din naman ng negatibo sa sarili po natin, no. Ito nga yung kailangan maging kapag-ipakinabang tayo para sa Diyos at sa iba, no. Wag nating kahabagan yung sarili natin. Kahabagan natin siguro kung may mga nagagawa tayong pagkakasala, ngunit sa mga pagkakasalang yon, pwede po nating hanapin naman yung pagkahabag ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. At dito nga po ay siyang tumutulong upang ating matanggap din naman ang awa ng Diyos para sa atin.
So wag po natin kahabagan yung sarili natin, bagkus ituon po natin sa kapwa natin yung pagkahabag natin upang maging karapat-dapat din naman po tayo sa paglalang ng Diyos sa atin, no, at bigyan natin siya ng worship luwalhati. At yun nga kasama ng Radyo Maria, no, ang pagmimisyon namin dito sa Radyo Maria ay upang maibahagi din naman yung mga karunungan, no, at habag namin sa mga listeners po namin na maitungo din naman po kayo upang makapagbalik loob po tayo sa Diyos ng sabay-sabay. So yun po, no, magkaroon po sana tayo ng purpose sa buhay para po sa Diyos at habagan po natin yung sarili natin sa pagkukumpisal po at ganun din naman hanapin natin yung habag ng Diyos sa atin at tayo din naman sa ating kapwa. So yun, Brad, yung sa pagkahabag nung last time. O nga po, at ang atin pong linggong ito ay ang sabi nga po pagtatapos sa kalendaryo po ng ating inang simbahan, ano po, ang Christ the King, ano po, ay ang pagtatapos ng ating pagtiriwang sa sinasabing Jubilee Year of Mercy and Compassion, ano po, Yes po, ang pagsasara. Bagamat sinasabing pagtatapos po, hindi naman po sinasara ng literal ang ating mga puso para po sa habag at awa ng ating Panginoong Diyos. Opo. Na kung ating nga pong nanamnamin pa sa ilang sandali yung yung paksa na yan ng ating inang simbahan para sa atin, yung pagkahabag na yan, babalikan nga po natin yung kwento ng alibughang anak o maawaing ama, ano po, nung kanyang makita ang kanyang anak na dumarating na naglustay ng kayamanang pilit niyang kinuha sa kanyang ama, nung nakita siya ng kanyang ama na nagbabalik, patakbong sinalubong siya at niyakap. Ano po, yun po ang napakalaking pagkahabag ng Diyos. Siguro sa literal na buhay po natin, bihira naman sigurong ama yung sasalubong pang patakbo dun sa anak niyang naglustay ng kanyang mana. Ano po, baka hindi na po pansinin yun ng ama, kasi alam niyo naman po ang loob ng isang ama napakatigas, ano po. Pero sa kwento po ng alibughang anak, makikita po natin doon na siya nung malayo pong natanaw na ng kanyang ama, siya ay patakbong sinalubong noon. At ang tinutukoy ng amay niya na hinahalimbawa, ano po, ang ating amang nasa langit, na handa pong tayo salubungin at yakapin sa ngalan po ng habag niya na tayo ay tanggapin kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos. Ano po, mga minamalang mga taga-subaybay. So, patakbo po, no? Patakbo siyang sinalubong. Ganyan din po ang gagawin sa atin ng Diyos. At hanggang sa ngayon, patuloy na hinihintay sa atin ang atin pong inisyatibo o kusang pagkakaroon ng hangarin na ang Diyos ay ating papaglingkuran. Sabi nga po, ang Diyos magkaroon tayo ng isang misyon sa ating buhay para sa Diyos, sapagkat yan po ang layunin kung bakit tayo ay isinilang at naging tao dito sa ibabaw ng lupa. Yan po yung bahagi ng pagkahabag na atin pong ninanamnam at atin pong ginugunita at inuunawa hanggang ngayon sa atin pong mga puso, upang ang nagdaang liturhiya ng ating ng simbahan sa pamamagitan ng pagkahabag at pagkaawa ay patuloy po nating mataglay sa ating mga isip, puso at kalooban, at hangarin na ito ay atin pong maigawad sa ating mga kapwa. Sa atin pong panibagong linggong ito, ano po, tayo naman tatalakay naman na may, sabi nga po, ito may kaugnayan sa atin pong ebanghelyo ngayon, ano po, yung pagtataas sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit ito pong pagtataas na ito, maaaring makita po nating negatibo po itong magiging paksa natin ng pagtataas nito, ano po. At ito po ay ating pamamagatan na pagmamataas. Pagmamataas, Sister Marjorie, ano po ba yung pagkaka-research dito? Ayan po. So, ito po ay pride sa English. Na a feeling or deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievement. So, yung mga pangsariling, Brad, achievement. Kumbaga, yung napopossess tayo sa sarili natin, no? Ina-admire natin yung sarili natin. So, dyan po nagtitrigger yung pagmamataas na yan. Ayun po. Ibig sabihin po, ito yung isang saloobin ng tao na iniisip niya higit siyang mahalaga o mahusay kaysa ibang tao, ano po. Opo. Ayan.
pagmamataas. Opo. Ano po ba pagkakaiba ito sa pagmamalaki? Kasi Oo sabi, nga. kapag malaki, ano po? Self-conceit. Oo. Opo. Kung atin pa naman kasing pag-aaralan ng pagmamalaki, ano po, bago tayo dumako dito sa ating paksa, mga minamahal mga taga-subaybay sa pagmamataas. Kasi meron pag minsan sinasabi ng mga tao, pinagmamalaki ko lang na pagtapos ko yung anak ko. So, pinagmamalaki ko lang, nakabili na ako ng kotse, na pwede ko nang gamitin. Pinagmamalaki ko, na ako nagkaroon ng negosyo, naging Opo. matagumpay ang buhay ko, ano po. So, kung makikita po naman natin yung salitang pagmamalaki, sabi nga po, kung magyabang siya, meron namang ipagyayabang. Yabang, Ibig sabihin, ano po. Kumbaga yun literal na nakikita yung mga bagay na binabanggit niya at yan sa pinagmamalaki, nakikita talaga. May pruweba, ano po, na dapat niyang ipagmalaki. Malaki, Yan naman opo. granted naman po, yun acceptable naman na, siyempre, nandiyan, ano po. Nandyan. May Kumbaga- pagmamalaki nga naman, ano Opo, po. kumbaga, Brad, may proof. Oo, Ganon. opo. O, wala tayong ano nun. One side na tayo doon. Kasi meron namang ipinakikita Merong pruweba. So, dito sa pagmamataas, ito yung sa loobin, ano po, ng tao. Na isang uri ng saloobin na titingnan po natin napaka-negatibo. Opo. Kasi pagmamataas sa inyo, Sister Marjorie, sa inyo pong obserbasyon sa atin pong kapaligiran, ano po, tayo sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa tao. Paano nyo bang na-interpret yung o nabibigyan ng pananaw yung pagmamataas ng isang tao? Pwede din po kasi yan, Brad, sa posisyon Makikita natin yan. So, makikita natin na yung isang tao, kung may hawak siyang posisyon, kaya niyang gawin lahat. So, kung naman sumusobra na siya, kung masyado niyang niyayakap yung posisyon niya, makikitaan natin siya ng pagmamataas doon. Kasi, sasabihin na lang niya, ako sa akin to, ako lang ang pwedeng ganito. Kumbaga nandun din, makikita din natin sa pagmamataas niya pong yun, yung pagkamakasarili niya. Opo. Yun po, Brad. Ibig sabihin ito pong pagmamataas, ano po, karaniwang mayroon nito yung mga taong mataas ang pinag-aralan. Ano Opo. po? Ma-pride po yan. Ano Yes po? po. Kasi unang-unang iniisip niyan, ba't ako makikinig sa mga yan? Wala namang natapos yan. Wala namang pinag-aralan yung mga yan. Ano po? Kaya tapos ako ng ganito. Yan po yung mga uri ng pagmamataas. Ano po? Overconfident. Sa trabaho naman natin, makikita nga natin yung binabanggit ng ating kapatid, mga minamahal na mga taga-subaybay na sa trabaho, sa mga posisyon, ano po. Karaniwan kasi sa mga tao naman na nasa mataas na posisyon, andyan din po yung pagtubo ng pagmamataas. Ano po. Kaya yung kanyang mga subordinates, minsan natatapakan. Ano po. Dahil nga po sa iniisip niya, boss ako rito. Opo. Ako yung rito. Ako mataas dito. Dapat sila sumunod sa akin. Yun nga po yung sinasabi ng ating kapatid na pari nung misa, sa misa na yun nga po iniisip ng tao sa kanyang pagmamataas na kapag isang tao nagmamataas, wala na pong sa kanya, wala nang magaling sa kanya, kundi siya. Opo. Ano po? Wala nang maaring sundin kundi siya. Wala nang tama kundi siya. O yan po yan. Ano po? Yan po ay umiiral, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sa ating pong kapaligiran, sa ating buhay. Maging sa ating pong pamilya. Ano po? Nandiyan yung pagtataasan. Ano po? Pagmamataasan ng ating loob sa isa't isa. Kung minsan nga po, di po ba yung mag-asawa? Kasabihin ng lalaki, akong lalaki. Ako masusunod. Ako dapat na masunod. Opo. Kahit saan tingnan sa Biblia, lalaki, ganito, Opo. ganyan, ano po. Yung pong pagmamataas na siya ay isang lalaki. Ano po. Ito namang babae, kasabihin naman ng misis, dapat siyang sumunod sa akin kasi meron siyang alam na meron akong alam na hindi rin niya alam bilang isang babae. Ganun, ano po. So nagkakaroon po ng ng tinatawag na pagtatalo doon sa bagay na yon ng kanilang pagmamataas. Kaya minsan
sa buhay ng mag-asawa, ayun, yung pag-iral po ng pagmamataas sa isa't isa, nangyayari, nasisira yung kanilang relasyon o pagsasama. Opo. Ayun, ang mga anak, anong natutunan sa kanila? Pagmamataasan din. Kaya ang mga bata, ano po, yun din po ang masusundan sa kanila. Sabi nga po, bilang mga magulang, sigit yung mga magulang, ano po, Opo. sabi nga po, tayo ay gumagawa ng isang bakas, ng isang tatak sa ating pamilya, sa buhay ng ating mga anak. Ano po, kung ano yung nakikita sa atin, yun po yung kanilang matutularan at maaaring maging gawin nila sa buhay sapagkat yun lang nakita nila eh. Ano po? Doon sila, sabi nga, nakakita ng kung paano ang gagawin nilang takbo sa buhay nila. So, kawawa naman po yung mga bata, ano po, kung yun po ang magiging matutularan sa atin. Kaya ito pong pagmamataas sa tahanan, sa trabaho, ano po, sa komunidad, ano po, makikita po natin na nandyan din po ang pataasan, maging sa mga nasa spiritual, ano po. Opo, Brad. Makikita po natin yan, porque ang isang tao, ay makasalanan. At siya laging nagsisimba, malapit sa mga pare, ano po. Ang tingin na lang niya sa tao na hindi ganon, parang walang kwentang tao, masamang tao. Pero po, marami pong ganyan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya tuloy, napupulaan nga tuloy ng mga makasalanan, yung mga lagi nagsisimba. Pag minsan, nasa simba kasi, simba ng simba. Pero, tingnan mo ugali, walang hiya. Napakayabang. So, ganun po yun, na sa pagmamataas po ng isang tao, may posibilidad po na mayroon siyang matatapakan, at mayroon siyang masasaktan. At yan nga po yung ayaw nating mangyari na tayo po tubuan ng ganitong uri ng pagmamataas, ng saloobin sa ating buhay. Kaya dito sa ating pong pang-araw-araw na buhay, napakahirap na pumasok tayo sa spiritual na buhay kung dala-dala po natin to, lalo higit ang ating pong hari ay si Kristong Hari. Opo. Yun po yung hari ng kababaang loob. Opo, hindi po pwede tayo ron, So, pag-aralan po natin mabuti ito, mga minamahal na mga taga-subaybay, at ipa pong palalawakin to. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang Radyo Maria ay mapapakinggan sa mga sumusunod na cable TV companies ng Complark Technology Network Incorporated sa Channel 99, sa Tarlac High-Tech Cable TV, CLC TV at ACCTN. Sa Pampanga, ACCTN, Complark at CLC. Sa Bulacan, Golden Eagle Cable Corporation, Good Shepherd Cable TV, Villarama Cable TV at CLC, Rainbow, NSCV. Sa Bataan, Apollo Fly Cable TV at Mariveles Space Cable. Halina't makinig at makibahagi sa misyon ng Radyo Maria. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through AudioNow. Just dial 231-460-1020. That's 231-460-1020. Bring with you Radio Maria anywhere, anytime. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy dito sa paksa po natin na pagmamataas, atin naman pong tingnan at basahin yung share po sa atin, pagbabahagi po sa atin ng ating kapatid na si Brother Jimmy, na bagamat nasa nasa Bulacan, sa pamamagitan po ng ating makabagong teknolohiya ngayon, mga text, pwede naman niyang maipaabot yung ating kanyang bahagi, Ayan. Ano po ba yan? Ang pagmamataas ay kahalintulad din ng salitang kapalaluan o kayabangan. Di marunong umamin ng kamalian. Di nakikinig sa mga paliwanag ng iba. Ang tingin sa sarili ay siya na ang pinakamarunong at magaling. Karamihan sa mga taong mapagmataas ay yung mga may mataas na pinag-aralan
at kinikilala sa lipunan. Ang pagmamataas ay isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng tao na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Ang hindi pag-amin sa kasalanan at hindi pagkilala na walang magagawa ay tao sa kanyang sariling kakayahan ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po sana natin na ang pagmamataas at ang nagmamataas ay ibinababa. So, yun po. Napakaganda po ng share sa atin, ng pagbabahagi ni Bro Jimmy sa atin. Sabing ganon, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Naalala ko tuloy ibang helyo ng ating Panginoong Jesucristo Opo. Na yung kinukwento niyang talinhaga tungkol sa isang taong o dalawang taong pumasok sa templo, Opo, Brad. na yung isa ay Pariseo at yung isa ay Publikano. Alam niyo naman po natin kung ano yung Pariseo sa panahon noon ng ating Panginoon sa Kristo, mga minamalay, mga taga-subaybay. Yung po ay mga malapit po sa templo, mga taong nililingkod po sa templo yon, mga Pariseo, At yun po naman Publikano, mga mga nasa gobyerno, kumbaga yan po mga humahawak ng pera, alam mo naman pagdating sa pera, nandiyan na po ang maruming laro, pagdating sa pera. Kaya nung pa po mga panahon pa ng ating Panginoon Jesucristo, pag nalalagay po talaga ang tao sa ganyang bagay, nagiging tingin na po ng kapwa yun sa kanya, marumi na at makasalanan. Kaya naman nung nagbigay ng talinhaga yung ating Panginoon, yung pumasok ng isa, sabi ni isang Pariseo, yung naglilingkod sa simbahan, sabi niya sa panalangin niya, Diyos ko, sabi niya, ako nagpapasalamat sa iyo dahil ako hindi katulad ng taong ito. Ang binabanggit ito yung Publikano po, na mandaraya, sabi niya, ako ay ilang beses kung mag-ayuno. Baga binibigyan po niya ng pagmamagaling yung kanyang sarili sa harap ng Diyos. Samantalang yung Publikano naman ay kanyang nilalait at hinahatulan sa kanyang loob, sa kanyang saloobin, sa kanyang panalangin. Binababa niya sa harap ng Diyos yung kanyang kapwa. At ito namang panalangin naman po ng Publikano, ganito po ang panalangin niya. Diyos ko, sabi niya, maawa ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Kaya sabi ng Panginoon, nung lumabas sila pareho, sabi niya, ang umuwing banal ay yung Publikano. Yung makasalanan na sinasabi ng Pariseo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ayan po. So yan po yung aral natin ng maling uri ng pagtataas ng ating sarili. Sa inyo, Sister Marjorie, ano po bang... Kumbaga, Brad, pinapaibabaw niya yung sarili niya. Opo. Yun. Ganun din po yung mga may labis sa pagtingin sa kanyang sarili, sa mga kakayahan po natin. Minsan, yung mga meron dito, yung sinasabi na, ano tawag doon, yung pabida. Yung mga ganun, Brad, pabida. Yan na naman si magaling, si pabida. Yung mga ganun po. So, minsan mas maganda nga po yung mas umupo tayo dun sa mas hindi tayo nakikita, na sana isipin po natin, nandiyan ang Diyos, na siya po yung magbibigay ng merito sa bawat gawa po natin. Wag po nating igitna yung sarili natin sa mga bagay-bagay po. Ayun. At meron din pong share sa atin si Sister Merly. Okay. Ayun po. Pakinggan po natin. Opo, sabi niya. Mapagmataas sapagkat mayaman, matalino, mataas ang katungkulan. Ito ang daladala ng negative na ayaw pa ibaba. Mataas ang tingin sa sarili, gusto laging boss o leader. Gusto puro nag-uutos. So may kasabihan na kapag ikaw ay tinataas, huwag kang mamayagpag. Baka isang araw babaliin ka ng pakpak. So kaya lahat ng magpapakataas ay binababa. Lahat naman na nagpapakababa ay itinataas. So, yun po, Brad. Kaya napakaganda naman ng ni Sister Mary. Kaya parang dito po sa
sa isa pong talata sa aklat ni Propeta Sirach, yung binabanggit niya ano po, na wag tayo masyadong magmayabang, baka tayo sabi niya bumagsak ano po. Opo. Ito po yung sinasabi sa aklat ni Propeta Sirach, ano, Kabanata 1, talata 27 hanggang 29. Huwag kang magpakataas, pagkat baka ka mahulog at magtamo ng kahiyan, sapagkat ihahayag ng Panginoon ang iyong mga lihim at hayagang kang ibabagsak, sapagkat isinagawa mo ang pagkatakot sa Panginoon na taglay sa puso ang panlilinlang. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagmamataas, ano po, ito isang uri ng panlilinlang sa ating mga puso. Opo. Bakit po natin nililinlang? Sino po nililinlang natin? Ang ating po mga sarili, ano po. Sa paanong paraan po? Dun po sa ating pag-iisip at pagmamataas. Yan po natin nililinlang ang ating mga sarili. Kung sinabing nililinlang, ano ibig sabihin, Sister Marjorie? Dinadaya. Dinadaya po natin ang ating sarili. Bakit po natin nadadaya? Sapagkat tayo po bilang tao, ano po, pare-pareho lang po tayo. Hindi po tayo pwedeng magmataas kanino man. Pare-pareho po tayong isinilang, na inong isinilang, walang saplot sa katawan, wala ni anuman, ano po, hubad-hubad po tayo ipinanganak, ano po, pare-pareho. At kung tayo mamamatay pare-pareho, wala po naman tayo ibang madadala rin, kundi yung tanging suot po natin. So, kung tayo po nagmamataas sa ating kapwa, pinagmamataasan natin ang ating kapwa, yun nga po, nililinlang natin po ang ating sarili. At kung nililinlang po natin ang ating sarili, nalilinlang din po natin o nililinlang po natin din po natin ang ating Panginoong Diyos sa isang katotohanan yan. Yung pong binibigay na sabi nga, ibinahagi sa atin ni Sister Merly, napakaganda po ano po. At ito may kaugnayan nga sa isang talata ng aklat ni Propeta Sirach, na isang panlilinlang sa puso ang tayo ay masyadong nagpapakataas. At sinasabi nga po, mag-ingat tayo sa pagpapakataas natin kasi minsan sabi nga po, kung anong taas ng lipad mo, ano po, yun din po ang lakas ng lagapak. Pag bumagsak, ano po, napakahirap, ano po. Kaya medyo mag-ingat po tayo at tingnan po natin ang ating mga sarili na upang tayo ay hindi po malagay po sa kahihiyan kung sakasakali po na tayo bigyan ng Diyos ng isang pangyayari sa ating buhay na sa ating pagmamataas, bigla niya tayong ibababa. Kasi yan po yung nakasulat, ano po, na ang nagpapakataas ay ibababa. Opo. Ako, napakahirap po naman yata nun, ano po, na ibababa tayo. Baka hindi po natin kaya yung kahihiyan na ating sasapitin. Yung maraming mga taong ganyan, ano po, Sister Marjorie, sa sobrang kahihiyan, hindi na kaya nung ginawa. Nagpakamatay. Ano Opo, po. hindi po nakayanan depression. Tsaka marami po ngayon yun, Brad, in reality lang sa ano po natin, no, sa pamahalaan po natin, na marami na nga pong nakahayag na na mismong yung mga nahayag na yun ay sila yung nagpababa dun sa mga taong yun. Oo nga po. Kaya tinatalakay po natin to, na itong pagmamataas, iwasan po natin. Sapagkat ito po ay hindi makapagdudulot po sa atin ng kabutihan sa ating mga sarili. Sabi nga po, lagi nating hanapin ang pagiging mababa, pagpapakababa. Kamukha nga po ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na siya isang anak ng Diyos, nung dumating siya rito sa mundo, hindi niya hinanap na siya paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya sa buhay po natin, kung sino man po tayo, na kung ano man po ang ating kalagayan sa buhay, ay atin po laging tingnan ang atin pong mga sarili, atin pong laging susuriin yung ating mga saloobin kung tayo ay nasa pagmamataas na po sa ating kapwa. Hindi naman po natin sinasabi na tayo magsasawa ng kibo na lang. Subalit, sabi nga po, ang pagmamataas ay isang uri ng lagay ng loob na negatibo po sa ating pagkatao. At sa pagmamataas nga po, ayun nga pong
Kabaligtaran po niyan yung ating pagpapakababa. At napakahirap po na ito malunasan kung tayo po hindi bukas sa tinatawag na espiritualidad ng ating buhay. Ano po? Kaya marami pong paalala yung mga atin pong mga santo tungkol po sa mga bagay na ito. At kaya po sa atin pong programa na mistisismo, sa pamamagitan po ng ating pong pagbubukas sa mga hiwagang ito ng ating mga saloobin, madalas po natin naririnig ito pagmamataas, pero hindi po natin masyadong nabibigyan ng diin to. Pag minsan kasi po iniiwasan natin kasi siguro meron po tayo niyan. Ano po? Sister Marjorie, mahirap. Iyo po ba, mahirap pag-usapan yung pagmamataas kasi halos lahat ng tao meron niya. Kaya iniiwasan na lang yan. Ano po, ay buksan. Pero sa atin pong programang ito, mga minamahal na mga taga-subaybay, hindi po namin sinasabing kami perfecto na pong tao, na hindi po nagkakasala. Subalit sa tulong po ng programa ng ating himpilan o ng Radyo Maria, sama-sama po tayo sa isang kwentuhang makabuluhan katulad po nito na ating pong tinatalakay ang mga saloobin. Sabi nga po na sumasalamin po sa ating mga sarili. Sa inyo, sa amin, at sa iba pang mga sabi nga po, naghahanap ng mukha ng kanyang sarili, sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan po, nangyayari sa ibang tao, yun pala, sa atin din mismo, meron po tayo. At ating pong muling pagpapatuloy ito, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Nais po namin kayong makasama sa misyon ng pagsasahimpapawid ng mabuting balita sa pamamagitan ng Radio Maria. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng Friends of Radio Maria. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa 045-982-1910 or mag-text sa 0918-629-6310. Welcome to the Radio Maria family. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Zeno Radio. Just dial 716-748-0022. That's 716-748-0022. Get to listen to God and Mary anywhere, anytime. Dial your mobile phones now. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, sa paksang ito, atin naman pong tunghayan ang espiritualidad dito na hahanguin po natin sa mga sulat po ng ating mahal na Apostol San Pablo tungkol sa kanyang mga sulat sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo, sa unang sulat niya kay Timoteo na may kabanata 6, talata 17 hanggang 19. Sabi po niya rito, sa mayayaman sa buhay na ito, itagubilin mo na huwag silang magmataas at huwag manalig sa mga kayamanang lumilipas. Kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay sa ating lahat sa ikagagalak natin. Pagbilinan mo sila na gumawa ng mabuti, magpayaman sa magagandang gawain, magmagandang loob, magbigay, upang makapag-impok ng napakainam na kayamanan sa darating, sa ikatatamo ng tunay na buhay. Ito po yung sinasabi naman ni San Pablo. Sabi nga po, pagka minsan po kasi yung atin pong kakayahan sa buhay, nakapagdudulot din po sa atin ng pagmamataas. Okay lang po na ipagmalaki natin at meron tayong mga ari-arian na pinagpaguran po natin. Meron tayong mga narating sa buhay.
Pero kung magiging saloobin na po natin, nagkakaroon na po tayo ng pagmamataas. Ano po? Sabi po nito ni Apostol San Pablo, ano po, na sa atin po sa mga mayayaman, ano po, siguro naman, mahirap sabing mayaman ka, ano po. Pero ito po binabanggit niya, na wag po tayo magbataas, ano po, at wag banalig sa kayamanang lumilipas. So dito po, pinapahayag po ng ating mahal na Apostol San Pablo na sa mga kayamanang lumilipas nga po, wag po nating ituring ng ating sarili po ay mataas na, ano po. O nga po, sapagkat itong kayamanang ito bahagi po ng daigdig. Kaya sinasabi nga po ng ating mahal na Apostol San Pablo na gumawa po tayo mabuti, magpayaman sa magagandang gawain, magmagandang loob, magbigay upang makapag-impok ng napakainam na kayamanan sa darating sa ikatatamo ng tunay na buhay. So yun nga po yung atin pong i-impok ngayon, kung tayo po ay sinasabing nakaluluwag sa buhay, may mga resources po tayo sa buhay, ang ating pong inang simbahan ay patuloy naman po na tayo ay hinihimok na tumulong sa ating mga kapwang nangangailangan sa pamamagitan po ng ating mga resources, Yes. ng ating mga kakayahan sa buhay. Opo. Nasalip na tayo magmayabang at laging isipin natin mga kapwa, hold upin tayo. Kasi ganyan yung mga mayayaman kasi sa sobrang mapera na mayaman, Opo. pag nakakita ng taong nakatingin sa kanila, tingin nila hold upin na sila, no? Napaka-negatibo na po. Opo. Negative na po masyado yung tingin nila sa kapwa nila. Siguro naman, kaya siguro natitingnan siya dahil siguro yung tao nakita mataba siya. Siyempre, sobrang yaman niya. Dapat tingin, siguro isip-isip ng kapwa niya, taba naman ito. Siguro, hindi natin alam niyo. Pero isang tao, tingnan niya kasi mayaman siya. Pinapag-iisipan na niya ng hindi maganda yung kapwa niya. Ano po? Na dahil sa kanyang taglay-taglay na kayamanan. Ano po? So yun na po, dahil sa pagmamataas niya, minamatay niya yung kapwa niya, porque ganun lang, inisip niya masamang tao na, ano po. Meron naman ngayon, Brad, makikita mo, yung mga nakikita mong sa panlabas na katangian niya, sa mga pananamit po niya, parang mayaman. Pero yung mga, pagdating sa bahay, kaliit ng bahay, mga ganon. Yung mga tipong, wala na nga tayong may pagyayabang sa sarili natin, pinupush pa yung sarili natin na magmataas, Brad. Kumbaga parang, yun nga, hinahari na yung sarili nila. Na doon, makikita mo na bakit hindi na lang gamitin para sa mas kapakipakinabang kesa, kasi pag mga ganun, Brad, na nabibigyan din tayo ng mga kapintasan sa sarili natin. Oo, kasi marami mga naghihirap na nga sa buhay. Opo, tapos yung kapritso, tinutuloy-tuloy pa na, kaya inaano pa rin na ginagawa pa rin yung mga kapritso niya, kahit sabihin po nila wala silang pampaaral, pero magita mo naka-braces. Bakit may pampabraces? Mga ganung kapintasan po na para sabihin meron sila. Meron sila, opo. Kumbaga ayaw yun naman po yung uri ng pagmamataas na kahit wala na, tinataas pa rin yung sarili niya sa isang hindi naman makabuluhang sa kadahilanan, kumbaga sa naghihirap na nga, lalong pinapahirap yung sarili niya kahit na mangutang lang para uso po sa atin yan. Makasabay sa uso. Opo. Ayun. Kaya lalong na nababaon sa kanyang problema, Opo. Kaya itong pagmamataas, kung saan sa kadadalhin, sa problema, sa mga kapahamakan. Yan po yung pagmamataas. Kaya hindi lamang po sinasabi nga po sa mayayaman sa buhay na ito, kundi maging sa mga mahihirap. Ito tumutubo sapagkat ito nga po isang saloobin ng tao o negatibong saloobin ng tao. Sa pagmamataas nga yun, tinutubuan ng kayabangan, pagmamayabang sa sarili. Subalit hindi po yan ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung atin pong titingnan ang espiritualidad ng tunay na pagmamataas, yung pong sinasalitang pagtataas, At yan po yung pagtataas sa ating Panginoong Jesucristo bilang hari.
Paano ho ba nating nakitang itinaas ng ating Panginoon Kristo bilang hari? Sa Ebanghelyo po ngayon ng ating inang simbahan, ano po, sa Santa Misa kanina, narinig naman nating binasa kung paano pong itinaas, ano po, kung paano po ang pagtataas ng Diyos, ano po, sa kaparaanan ng Diyos. Yan, yung pagtataas ng ating sarili sa kaparaanan ng Diyos. Sa Ebanghelyo po kanina, mga minamahal ng mga taga-subaybay, kung inyo pong natatandaan, ang ating Panginoong Kristo po ay ipinako sa krus. Yun po yung itinaas na siya, ano po, magmula sa pagkakapako, nung pinako siya sa ibaba, itinayo po yung krus. Napakasakit po nun, ano po. At nung itayo siya sa krus, taglay-taglay po yung kanyang kahirapan at tawag ang karatula sa kanyang ulo na sinasabing siya ang hari ng mga Hudyo, ano po. At sa kanyang paghihirap sa krus, nakita po natin doon o narinig po natin binasa na meron pong nilalait pa po siya ng mga hindi lamang sa ibaba ng krus, yung mga taong nanonood sa kanya, ano po, kundi pati yung isang kasama niya nakapako sa krus, di po ba 3 sila doon, ano po. Opo. Nilalait din po siya. So, yun po yung hirap ng ating Panginoon. Pero ano po sinasabi ng ating Panginoon nung siya'y nakabayubay doon? Sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan po yung isang uri ng pagtataas ng ating pagkatao sa paraan ng Diyos, na atin pong tularan ng ating Panginoong Kristo na bagamat siya ay isang tunay na anak ng Diyos, pero nung dumating po siya rito sa ibabaw ng lupa, pinili po niya ang kababaan. Kaya magmula po nung siya ay isilang, malapit na po nating gunitain, ano po, ang pagdating, ano po, yung nadarako na po ng ating ng simbahan sa liturhiya po ng Advent season, ano po, ng pagdating ng ating Panginoon at yung kanyang pagsilang. Yan. Sa pagsilang po ng ating Panginoon, maagang Pasko po siguro ito, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano? Ipinanganak po siya, hindi po sa palasyo. Sa unang bungad pa lang po, ano, siya ay ipinanganak sa sabsaban. Bilang isang di lamang sanggol na napakahirap. Sabsaban ka ba naman ipanganak, ano po, mabuti-buti pa naman siguro yung mga tao ngayon na kahit na mahirap na ipapanganak pa sa ospital. Tama po. Pero si Jesus Christ, ang ating Panginoon, si Kristong Hari, nung siya ipanganak, bagsak niya kaagad, unang-una, sabsaban. Yan. At nung siya lumaki siyang hindi mataas ang kanyang uri ng, sabi nga po, takbo ng buhay. Ano po, simpleng buhay po ang naging buhay ng ating Panginoong Kristo. Siya ay naghanap buhay din po. Anong trabaho niya? Karpintero lang po. Pero wag po natin lalangin ng karpintero kasi po kung walang karpintero, wala po tayong bahay. Ano po, sila ang gumagawa ng bahay. Ano po. Ayan po naging buhay ng ating Panginoong Kristo hanggang sa siya ay magsabuhay na po ng misyon ng kanyang dapat gampanan sa ibabaw ng lupa at kung saan-saan na lang po siya napatira, ano po, sa kahirapan ng kanyang ministeryo nung panahon niyang yon, ano po, kaya nung may magtanong sa kanya, Guro, saan ka ba nakatira? Sabi niya, buti pa yung mga kuneho may lungga, yung mga ibon may pugad, pero ang anak ng tao wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Yun po, ganun po kahirap yung naging kasalat ang buhay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pong pagparito sa atin at pakikipag-ugnayan po sa atin. At ito na nga po, ang pinakadulo nga po, sa pagsapit po ng kanyang pagtatapos sa kanyang misyon, yung kanya pong kamatayan, hindi mahirap pong maipaliwanag, ano po, yung kamatayan ng ating Panginoon sapagkat ito po ay isang kahiya-hiya o maldumal, ano po, kahindik-hindik na kamatayan na ikaw ipako sa krus. So sa pamamagitan po nun, na ipakita po ang pagiging mataas ng ating Panginoon Kristo, pagtataas sa ating Panginoon Kristo, hindi sa kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon, nung siya ay mamatay sa krus, natupad ang lahat ng mga sinulat ng mga propeta
At sa kanyang muling pagkabuhay, nung makipagkita siya sa kanyang mga apostol bilang gantimpala, sabi niya, ipinagkaloob na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, at yun ang kanyang mga pinakapasalubong sa mga apostol. Ano man ang kasalanang inyong patawarin ay patatawarin, at ang anumang inyong ibig panatilihin ay mananatili. Umayo kayo sa 4 na sulok ng daigdig o sa buong daigdig at gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang sino mang mabinyagan at sumampalataya ay maliligtas. Yan po ang naging bunga ng pagtataas sa ating Panginoong Kristo sa ngalan ng aral ng kababaan ng loob at hindi pagmamataas. Kaya sa kanya pong sa pagtataas po sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang pagkakabayubay sa krus, nabanggit po noon ng isang tao o ng isang nandun po, nasabi niya na tunay nga na ang taong ito ay anak ng Diyos. At doon po ay nagkaroon ng lunas ang tao upang ang kanyang pagmamataas sa kanyang sarili ay maari po niyang maiwala o matanggal. Po. Yun nga po, tumingin lang po tayo sa krus. Opo. Kay Kristong Hari na atin pong laging nakikita na nakabandila sa atin pong inang simbahan. Po. Yan po ang kabuuan po ng ating pagtatanghal, ng ating paksa tungkol sa pagmamataas. Kaya ano man po yung ating pagmamataas na yan, atin na pong isuko yan sa harap ng ating Panginoong Kristong Hari. Opo. Sa gabi pong ito at sa araw na ito. Po. Sa mga darating pang panahon ng ating buhay, upang tayo po maging matawag na tunay na anak ng Diyos. Tama po. Ayun ba, at amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo, paki-like lamang po ito at inyo na po makikita ang aming mga talakayan at mga paksa. Gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagmamataas, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Maraming salamat po. At sa pagtatapos din po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong subaybayan at makinig sa susunod na programa, ang Catechism of the Catholic Church. Dito pa rin po sa himpilan ng Mahal na Ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. At muli po ang aming pasasalamat sa kabuuan po ng staff at mga tumutulong po sa Radyo Maria sa aming pong programang ito. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At muli po mga minamahal naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pagkikinig sa ating pong programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos, dito po sa himpilan ng ating Mahal na Ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumainyo po lahat ang kapayapaan. At sumainyo rin.